Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, pagbangon, at paghahanap ng tunay na lakas. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang kayamanan, kundi sa dignidad, na kahit kailan ay hindi kayang bilhin o nakawin. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ang siyang unang yumurak sa dignidad na iyon? Halit pakinggan natin ang simula ng kwento ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway sa ilalim ng lamesang yari sa mamahaling mahogany. Ang lamig ng aircon sa loob ng conference room ng law office ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Sa kanyang harapan, nakaupo si Mariquit Gonzalez, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Basilio. Walang tigil ito sa paglalaro sa buhok nito habang ang kabilang kamay ay buong pagmamalaking ipinapatong sa mesa. Doon sa kanyang palasingsingan, kumikinang ang isang dambuhalang diamante na tila nang uuyam sa bawat paghinga ni Liwayway. Ang bawat kislap nito ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala ng 8 taon nilang pagsasama ni Basilio na nauwi sa wala. Liway! Basag ni Basilio sa nakabibinging katahimikan. Ang boses nito na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong lason. May halong awa sa tono nito, isang pekeng awa na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ito na ang pinakamabuti para sa iyo, para sa ating dalawa. Tanggapin mo na lang ito para makapagsimula ka na ulit. Itinulak ng abogado ni Basilio ang isang papel at isang manager's check sa tapat niya. Napakaliit ng halaga, halos insulto kung iisipin ng mga tao na isinakripisyo niya at ang mga pangarap na binuo nila nang magkasama. Siya, isang simpleng archivist na may maliit na sahod, ay walang laban sa kapangyarihan at pera ni Basilio. Hindi ka nababagay sa mundo ko, Liw. Dagdag pa ni Basilio na tila binabasa ang nasa isip niya. Masasaktan ka lang. Naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na makita siyang umiiyak. Hindi dito. Hindi ngayon. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nasa ibabaw ng mesa. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Tumingin siya sa linya kung saan kailangan niyang ilagda ang kanyang pangalan. Isang pirma na magtatapos sa lahat. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap at ng kanyang dignidad. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Basilio. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting tagumpay. At sa tabi nito, nakataas ang kilay ni Mariquit, puno ng pagmamataas. Pumirma si Liwayway. Tapos na. Kasabay ng paglapag niya ng pluma ay ang biglaang pagtunog ng kanyang mumurahing cellphone. Ang ingay nito ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng solemne at malupit na katahimikan. Nagulat ang lahat. Kinuha niya ito mula sa kanyang lumang bag. Nakita ang isang hindi rehistradong numero. "Excuse me," halos pabulong niyang sabi. Sinagot niya ang tawag habang papalabas ng silid. "Hello? Si Binibining Liwayway di Makulangan po ba ito?" Tanong ng isang formal at malalim na boses sa kabilang linya. "Ako nga po," sagot niya. Ang boses ay garalgal pa rin. "Magandang araw po. Ako si Attorney Palma ng Hiraya and Diwa Law Group. Tumatawag po ako bilang kinatawan sa habilin ng yumaong si Ginoong Lacan Matias." Kumunot ang noo ni Liwayway. Lacan Matias. Pamilyar na pangalan. Isang malayong kamag-anak ng kanyang ina na minsan lang niyang narinig na nabanggit. "Isang ermitanyo," sabi nila. "Ano po ang tungkol sa kanya?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita muli ang abogado. "Si Ginoong Lacan Matias,
Ang nag-iisang nagmamay-ari ng Ang Pamana Holdings ay pumanaw na noong 1 linggo at sa kanyang huling testamento, ipinangalan niya sa iyo, binibining di makulangan, ang lahat ng kanyang ari-arian. Napatigil sa paghinga si Liwayway. Ano po? Baka nagkakamali po kayo ng numero. Hindi po kami nagkakamali. Ang buong $75 bilyong na halaga ng kanyang pandaigdigang kumpanya ay sa inyo na ngayon. $25 bilyong. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway na parang isang bombang sumabog. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Ang mundo niya ay umikot. Mula sa loob ng silid, nakita niya si Basilio na tumatawa, kasama si Marikit. Hawak ang papel, nakapipirma lang niya. Ang maliit na check na ibinigay sa kanya ay nakapatong pa rin sa mesa, isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ngayon, ang halagang iyon ay parang isang butil ng buhangin kumpara sa karagatang biglang ibinuhos sa kanyang paanan. Binibining di makulangan, nariyan pa po ba kayo? Tanong ng abogado. Hindi makasagot si Liwayway. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito ba ay isang panaginip? Isang malupit na biro ng tadhana? Binibining di makulangan. Ulit ng abogado, ang boses ay mas dahan-dahan na ngayon, tila naramdaman ang kanyang pagkabigla. Handa na po ba kayong harapin ang bago ninyong buhay? Hindi maalala ni Liwayway kung paano siya nakarating sa harap ng dambuhalang gusali. Ang tanging natatandaan niya ay ang pag-abot niya ng bayad sa taxi driver. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. At ang pagtingala sa isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila ba nais umabot sa mga ulap. Sa tuktok nito, nakaukit sa kulay pilak na mga letra ang mga salitang nagbabago ng kanyang buhay. Ang Pamana Holdings. Suot ang kanyang pinakamatinong bestida. Isang simpleng beige na damit na binili niya sa isang department store 3 taon na ang nakalipas. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa isang palasyo ng mga higante. Bawat taong dumaraan sa naglalakihang umiikot na pinto ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa buong laman ng aparador niya. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay sobrang kinis at makinang. Halos nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng halatang hindi kabilang sa lugar na yon. Miss? Tanong ng gwardiya sa lobby. Bahagyang nakataas ang kilay. May appointment po ako kay Attorney Palma. Sagot ni Liwayway. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa lawak ng lobby. Matapos ang isang tawag sa telepono, ginabayan siya ng isang babaeng nakangiti, ngunit may mapanuring mga mata patungo sa isang pribadong elevator. Walang ibang pindutan dito kundi isa lang, isang simbolo na parang korona. Ang elevator ay umakyat ng mabilis at tahimik, at sa bawat palapag na kanilang nilalagpasan, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto sa pinakatuktok na palapag. Isang malawak at tahimik na opisina ang bumungad sa kanya. Ang buong pader sa isang panig ay salamin, nagpapakita ng buong syudad sa ilalim nila. Magandang umaga, binibining di makulangan. Isang lalaking matikas ang tumayo mula sa likod ng isang napakalaking mesa. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong suit. Ang buhok ay maayos na nakahapay at may isang ngiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Dalisay Reyes. Maupo ka, Hija, sabi nito. Iginawad ang kamay sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Naupo si Liwayway. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa malambot na katad. Ako si Dalisay Reyes, ang CEO ng Ang Pamana. Pagpapakilala niya. Nakalulungkot ang pagpanaw ni Tito Lacan. Malaki ang utang na loob ng aking pamilya sa kanya. Umupo ito at pinagkrus ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. At ikaw naman si Liwayway, ang nawawalang pamangkin? Ang paraan ng pagkakasabi niya ng salitang pamangkin ay may halong paglalambing na peke. Tila ba isa siyang batang naligaw na napadpad sa kanyang teritoryo. Hindi ko po siya gaanong nakilala.
Mahinang sagot ni Liwayway. Ganun ba? Sayang. Napakabuting tao ni Tito Lakan. Sabi ni Dalisay habang ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang pamilya ko, ang mga Reyes, ay nagsilbi sa mga Matias sa loob ng 2 henerasyon. Ang aking ama, ang kanang kamay niya sa pagbuo ng imperyong ito. Ako naman, ipinagpatuloy ko lang ang kanyang legado. Malinaw ang mensahe. Kami ang nagpagod, ikaw ay isang dayo lamang. Kinuha ni Dalisay ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento at marahang itinulak ito sa kanyang direksyon. Ito ang ilang mga papeles na kailangan mong basahin bago ang opisyal na pagbasa ng testamento bukas. Mga required reading, ika nga, para magkaroon ka ng ideya sa bigat ng responsibilidad na bigla na lang napunta sa iyo. Habang nagsasalita si Dalisay, napadako ang tingin ni Liwayway sa isang maliit na silver-framed na litrato sa gilid ng mesa. Isang lumang litrato. Nakatayo roon ang isang mas batang Lakan Matias at sa tabi niya ay isang lalaking nakangiti. May hitsurang simple, ngunit matalino. Hindi niya kilala ang lalaki, pero may kung anong pamilyar sa ngiti nito. Napansin ni Dalisay ang kanyang pagtingin. Kinuha nito ang litrato at tinitigan. Ah, ito si Tito Lakan at ang isa sa mga nauna niyang kasosyo. Mga pangarap na hindi natupad. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa mesa na nakatabingi. Tila ba ayaw na niyang makita pa ito ni Liwayway. Tumayo si Dalisay, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Tumayo na rin si Liwayway. Ang mga binti ay tila nang hihina. Inilahad ni Dalisay ang kanyang kamay para sa isang handshake. Malamig at matigas ang kanyang palad. Isang karangalan na makilala ka, Liwayway, sabi nito. Ang ngiti ay naroon pa rin. Sinamahan siya nito hanggang sa pinto. Bago pa man makalabas si Liwayway, marahan siyang hinawakan ni Dalisay sa balikat. Yumuko ito ng bahagya at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay nawalan na ng lahat ng pagkukunwaring kabaitan. Ang mundong ito ay mapanganib para sa mga hindi sanay. Liwayway, mag-iingat ka. Pagkatapos ay binitiwan siya nito at isinara ang pinto. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa pasilyo, mag-isa, habang ang lamig ng babala ni Dalisay ay gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang silid pulungan ng Board of Directors ay malamig at tahimik, ngunit ang tensyon sa loob ay halos mahihiwa sa hangin. Nakaupo si Liwayway sa isang dulo ng mahabang mesa, sa tabi ni Attorney Palma. Sa kabilang dulo, sa upuang para talaga sa pinuno, nakaupo si Dalisay Reyes. Hindi siya ang chairman, ngunit ang kilos niya ay parang siya na ang nagmamay-ari ng buong kumpanya. Sa paligid ng mesa ay ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may edad, nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng isang taon niyang sahod. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pakiramdam ni Liwayway ay isa siyang isda sa isang aquarium na puno ng mga pating. Ang babala ni Dalisay kahapon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mag-iingat ka. Nagsimula si Attorney Palma. Binuksan niya ang isang selyadong sobre at inilabas ang isang dokumento. Ito na yon, ang huling habilin ni Lakan Matias. Bago ko simulan, panimula ng abogado, nais kong ipaalam sa lahat na ang testamentong ito ay legal at dumaan sa lahat ng tamang proseso at anumang nakasaad dito ay pinal at dapat sundin. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Kumpiyansa siya. Halatang inaasahan niyang siya o ang pamilya Reyes ang kikilalanin bilang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ni Lakan. Nagsimulang magbasa si Attorney Palma. Ang mga unang bahagi ay tungkol sa mga maliliit na pamana. Donasyon sa mga charity, ilang ari-arian para sa mga matatagal ng kasambahay. Pagkatapos, huminga ng malalim ang abogado at dumako sa pinakamahalagang bahagi. At ang lahat ng natitirang pag-aari ko, kabilang na ang kabuuan ng aking interes
at pagmamay-ari sa Ang Pamana Holdings, sama ang lahat ng assets at liabilities nito, ay buong-buo kong ipinapamana sa aking nag-iisang kamag-anak na buhay, ang anak ng aking yumaong pinsan, si Binibining Liwayway Di Makulangan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Dalisay ay biglang naglaho, napalitan ng isang matigas at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, may halong pagkalito at pagkabigla. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Palma. May isa pang kondisyon, gayunpaman, ang pamanang ito ay may kasamang isang mahalagang kondisyon. Patuloy ng abogado, ang boses niya ay mas malakas na ngayon. Upang ganap na mapasakamay niya ang kontrol sa Ang Pamana Holdings, kinakailangang manungkulan ni Binibining Di Makulangan bilang chairwoman of the board sa loob ng isang buong taon simula sa araw na ito. Kung siya ay mabibigong tapusin ang terminong ito, o kung siya ay mapatalsik sa posisyon sa anumang kadahilanan, ang lahat ng pag-aari ay automatikong ililipat sa isang charity foundation. Iyon na ang huling dagok. Hindi lang siya ang tagapagmana, siya ang itinalagang pinuno. At ang tanging paraan para makuha ng iba ang kumpanya ay ang siguraduhing mabibigo siya. Anong kalokohan ito? Ang boses ni Dalisay ay umalingaw-ngaw, puno ng galit na hindi na maitago. Isang babaeng walang kaalam-alam sa negosyo? Isang archivist? Siya ang mamumuno sa isang multi-billion-dollar na kumpanya? Ito ay isang insulto sa alaala ni Lacan at sa lahat ng nagpagod para sa kumpanyang ito. Ginoong Reyes, malinaw ang testamento. Mahinahong sagot ni Attorney Palma. Hindi ito katanggap-tanggap. Sigaw ng isang miyembro ng board. Isang matabang lalaki na halatang kapanalig ni Dalisay. Wala siyang kakayahan. Ibabagsak niya ang kumpanya. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga boses ay nagtaasan. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Liwayway. Puno ng pagduda, pagmamaliit, at ang ilan ay may halong galit. Naramdaman niyang lumiliit siya sa kanyang kinauupuan. Ito ang kanilang mundo, hindi sa kanya. Nais niyang tumakbo, magtago at bumalik sa kanyang simple at tahimik na buhay. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang tingin ni Dalisay. Puno ito ng tagumpay. Inaasahan nitong matatakot siya na aatras siya. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liwayway. Ang alaala ng pagpapahiya sa kanya ni Basilio, ang pagmamataas ni Marikit, at ngayon, ang hayagang pagmamaliit ng mga taong ito, sapat na. Dahan-dahang tumayo si Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Lahat ng nasa silid ay natahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board at huli, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Dalisay Reyes. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Hindi ko hiniling ito. Simula niya. Hindi ko ito pinangarap. At tama kayo, wala akong alam sa pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya. Nagkaroon ng mga bulungan at ngisi. Ngunit, patuloy niya, ang tanging alam ko ay ito ang huling habilin ng taong nagtiwala sa akin. At hindi ko intensyon na biguin siya. Hinarap niya si Dalisay. Tinatanggap ko ang posisyon. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang pagkagulat sa mukha ni Dalisay ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na tingin. Dahan-dahang tumayo si Dalisay at nagsimulang pumalakpak. Isang mabagal at sarkastikong palakpak na umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung gayon, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Maligayang pagdating sa Ang Pamana, Madam Chairwoman. Lumapit siya sa kanya. Ang anino niya ay bumabalot kay Liwayway. Tingnan natin kung gaano ka magtatagal. Ang unang linggo ni Liwayway bilang chairwoman ay isang pagsubok sa katatagan. Ang opisina niya
Ang dating opisina ni Lakan Matias ay malawak at malungkot. Bagamat naroon ang lahat ng karangyaan, pakiramdam niya ay isa siyang bisita na anumang oras ay maaaring paalisin. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya sa pasilyo ay bumabati sa kanya ng pilit na "Ma'am", ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at ang kanilang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang mga meeting ay mas malala. Binabato siya ng mga terminolohiyang hindi niya maintindihan, mga financial report na parang nakasulat sa ibang lengguwahe. Si Dalisay, sa kabilang banda, ay parang isang maestro ng orkestra. Kinokontrol ang bawat usapan ng may kumpiyansa at awtoridad. Palagi siyang tinatanong ni Dalisay ng mga komplikadong katanungan sa harap ng lahat, na halatang ginagawa para ipahiya siya at ipakita ang kanyang kawalan ng kaalaman. Pakiramdam ni Liwayway ay nalulunod siya. Siya ay isang isda na inilagay sa lupa. Sinusubukang huminga, ngunit walang hangin. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod at nakakabigong pulong, nagpasya siyang maglakad-lakad sa loob ng gusali. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Isang lugar na malayo sa mga mapanuring mata ng lahat. Sa kanyang paglilibot, napadpad siya sa basement ng gusali. Doon, sa dulo ng isang madilim na pasilyo, nakita niya ang isang pinto na may simpleng karatula. Archives. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, daan-daang mga estante ang nakahanay. Puno ng libo-libong mga kahon at folder. Walang bintana, tanging ang mahinang ugong ng ventilation system at ang liwanag mula sa mga fluorescent na ilaw sa itaas. Para sa iba, ito ay isang bodega lamang. Ngunit para kay Liwayway, ito ay paraisong natagpuan. Dito, sa gitna ng mga dokumento, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ito ang kanyang mundo. Ang bawat folder ay isang kwento. Ang bawat papel ay isang piraso ng palaisipan. Ang pag-aayos, pag-uuri, at paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng mga impormasyon. Ito ang kanyang talento. Dito, siya ang may kontrol. Sinimulan niyang basahin ang mga lumang file, mga board meeting minutes mula sa mga unang taon ng kumpanya, mga lumang kontrata, mga financial statement na sulat kamay pa. Nais niyang makilala ang kanyang Tito Lakan, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nagtayo ng isang imperyo mula sa simula. Nais niyang maunawaan kung bakit siya ang pinili nito. Sa loob ng ilang araw, ang archives ang naging kanyang kanlungan. Umuuwi na lamang siya para matulog. Sa kanyang pagsisiyasat, napansin niya ang isang paulit-ulit na pangalan sa mga lumang financial report, Project Alitaptap. Isang serye ng malalaking bayad sa isang consulting firm na hindi pamilyar sa kanya. Ang mga bayad ay aprobado ng ama ni Dalisay, si Horacio Reyes, noong ito pa ang Chief Financial Officer. Sinubukan niyang hanapin ang folder ng Project Alitaptap, ngunit wala ito sa dapat nitong kinalalagyan. May bakas na naroon ito dati, ngunit kinuha na. Isang gabi, habang binubuklat ang isang lumang logbook ng mga bisita mula sa dekada 90, may nahulog na isang maliit at nakatuping papel. Isa itong sulat kamay na tala mula mismo kay Lakan Matias. Ang sulat ay kupas na, ngunit malinaw pa rin ang pagkakasulat. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Mag-ingat sa ahas na nasa loob ng sariling bakuran. Kinilabutan si Liwayway. Para kanino ang paalalang ito? At sino ang ahas? Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Sinimulan niyang suriin ang mga kahon na may label na canceled projects sa pag-aakalang baka doon napunta ang folder na hinahanap niya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprints, nakita niya ang isang manipis na folder, Project Alitaptap, PH1. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, wala ang mga financial report. Sa halip, naroon ang mga sulat, mga larawan at isang tala-arawan.
Ang mga ito ay pag-aari ng lalaking nakita niya sa litrato sa opisina ni Dalisay, ang lalaking kasama ni Lakan Matias. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakatago sa isang maliit na sobre, ay isang luma at kalawangin na susi. Walang label, walang palatandaan kung para saan ito, ngunit alam ni Liwayway sa kaibuturan ng kanyang puso na ang susi na ito ay magbubukas ng higit pa sa isang pinto. Hawak ang susi. Naramdaman ni Liwayway ang isang bagong determinasyon. Hindi na siya ang nalulunod na isda. Nasa tubig na siya ngayon. Ang archives na ito, ang kahariang ito ng mga papel at lihim, ang magiging karagatan niya. At dito sa kanyang karagatan, matututunan niyang lumangoy at, kung kinakailangan, matututunan niyang maging isang pating. Mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag, pinanood ni Dalisay Reyes si Liwayway di Makulangan sa pamamagitan ng isang maliit na screen na konektado sa CCTV ng gusali. Nakita niya itong pumasok sa elevator ng basement. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bagong determinasyon. Patungo na naman ito sa archives. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Sa loob ng 2 linggo, ang basement na yon ang naging mundo ng babae. Hayaan niya ito. Hayaan niyang maglublob sa alikabok at mga lumang papel. Habang naglalaro ito ng pagiging detective, siya naman ay maghahanda ng unang patibong. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang attack dog, ang head ng kanilang PR department. "Ricardo," sabi ni Dalisay nang walang anumang pagbati. "Nasa iyo pa ba ang folder na pinahanda ko tungkol sa pamangkin ko?" "Yes, sir." Mabilis na sagot sa kabilang linya. Lahat ng detalye, ang breakup, ang mga pangalan. Basilio Roxas at Mariquit Gonzales. May mga kopya rin tayo ng mga public post nila na nang-iinsulto sa kanya. "Perfect," sabi ni Dalisay habang umiikot sa kanyang swivel chair at nakatingin sa syudad sa ibaba. "Gusto kong ipadala mo yan sa Chismis Daily. Ilik mo bilang isang anonymous tip mula sa isang concerned employee. Gawin mong mukhang kaawa-awa si Liwayway, ang ulilang mahirap na niloko ng mayamang nobyo at ngayon biglang naging bilyonarya. Isang perpektong telenovela. Siguraduhin mong lalabas yan bukas ng umaga." "Masusunod po, sir." Ibinaba ni Dalisay ang telepono. Ang unang dugo. Hindi ito isang atake para direktang magpatalsik sa kanya. Hindi pa. Ito ay isang atake sa kanyang kredibilidad. Isang paraan upang ipakita sa board na ang babaeng ito ay isang magnet ng iskandalo. Isang kahinaan na hihila sa pangalan ng ang pamana pababa. Kinabukasan, sumabog ang impyerno. Ang artikulo ng Chismis Daily ay kumalat na parang apoy. Dinagdagan pa ng mga litrato ni Liwayway na kuha sa labas ng kanyang maliit na apartment at mga screenshot ng mga social media post ni na Basilio at Mariquit na nagyayabang sa kanilang kayamanan. Ang stock price ng ang pamana ay agad na bumulusok pababa sa unang oras ng kalakalan. Ang mga telepono sa opisina ay walang tigil sa pagtunog. Nagpatawag si Dalisay ng isang emergency board meeting. Pumasok si Liwayway sa silid. Ang mukha niya ay namumutla na parang papel. Halatang nabasa na niya ang balita. Ang dating determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at hiya. "Madam Chairwoman," simula ni Dalisay, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "I'm sure nakita mo na ang balita. Ang ating stock ay bumagsak ng halos 15%. Ang mga mamumuhunan ay nag-aalala. Ang pangalan ng kumpanya ay nadudungisan. Wala akong kinalaman diyan." Nautal na sabi ni Liwayway. "Personal na issue yan. Sa mundong ito, walang personal na issue kapag ikaw ang namumuno sa isang kumpanyang tulad nito." Mariing sabi ni Dalisay, hinahayaan ang bawat miyembro ng board na marinig ang bigat ng kanyang mga salita. Ang iyong nakaraan, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga relasyon, lahat yan ay sumasalamin sa ang pamana. Paano tayo pagkakatiwalaan ng merkado kung ang ating pinuno ay sangkot sa ganitong uri ng gulo?
Hindi makasagot si Liwayway. Napayuko na lamang siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Nasiyahan si Dalisay sa kanyang nakikita. Ito ang babaeng naglakas loob na hamunin siya. Isang kuting na nag-aastang leon. Pagkatapos ng pulong, ang labas ng gusali ay puno na ng mga reporter at mamamahayag. Dala ang kanilang mga kamera at mikropono. Nag-aabang sila. Sasalubungin sana sila ni Liwayway nang mag-isa, ngunit humakbang si Dalisay. Inakbayan niya ito na parang isang kuya na nagpoprotekta sa kanyang nakababatang kapatid. Ako na ang bahala rito. Bulong niya sa mga security. Hinarap niya ang media ng may ngiti. Walang komento sa ngayon. Ang pamana ay nakatutok sa aming negosyo. Ang mga personal na bagay ay mananatiling personal. Habang itinataboy ng mga gwardya ang mga reporter, inalalayan ni Dalisay si Liwayway palayo sa gulo. Nang nasa ligtas na lugar na sila, malayo sa mga kamera, binitiwan niya ito. Yumuko siya at bumulong sa taingan nito. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Sinabi ko sa'yo, hindi ka para dito. Samantala, sa isang marangyang condominium unit sa kabilang bahagi ng lungsod, sabay na tumawa sina Basilio at Marikit habang pinapanood ang nagkakagulong mga reporter sa TV. Itinaas ni Marikit ang kanyang baso ng champagne. Cheers! Sabi niya, nakangisi. Sa wakas, nakatikim din ng kahihiyan ang pulubing yon. Bumalik si Dalisay sa boardroom kung saan nag-uusap pa rin ang ilang miyembro. Isang matandang board member, si Ginoong Velasco, na dati laging nananahimik, ang lumapit sa kanya. Dalisay, nakakabahala ito. Sabi ng matanda, hindi natin kayang magkaroon ng ganitong uri ng instability. Ngumiti si Dalisay, nahulog na ang pain. Alam ko po, Ginoong Velasco, ngunit nakatali ang ating mga kamay sa testamento. Marahil, sabi ni Velasco, ang mukha ay seryoso. Ngunit kung hindi niya maaayos ang gulong ito, sa loob ng isang buwan, ako mismo ang magpapanukala ng isang vote of no confidence. Perpekto. Ang unang dugo ay pumatak na at ang sugat ay mas malalim kaysa sa inaasahan ni Liwayway. Nakatago si Liwayway sa kanyang kanlungan, ang archives. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ng lumang papel ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang bawat anino sa pagitan ng mga estante ay tila nangungutya sa kanya. Ang kahihiyan ay isang makapal at mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang pangalan ay laman ng bawat usapan. Isang kaawa-awang babae, isang iskandalo na naghihintay na mangyari. Ang mga salita ni Dalisay ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi ka para dito. Marahil ay tama siya. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na kayang gawing sandata ang kanyang personal na sakit? Paano siya mananalo sa isang laro na hindi niya maintindihan ang mga patakaran? Napaupo siya sa sahig. Isinandal ang likod sa isang malamig na estanteng bakal at niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik, ngunit puno ng pighati at pagkatalo. Habang nakapikit, pilit na tinatakasan ang katotohanan. Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang lumang litrato na nakita niya sa mesa ni Dalisay. Sila Kan Matias at isang lalaking nakangiti. Bigla, ang alaala ay naging mas malinaw. Ang paraan ng pagngiti ng lalaki, ang kislap sa mga mata nito. Bigla siyang napamulat. Ang ngiting yon, ito ay isang ngiti na nakita na niya dati sa iisang kupas na litrato na itinago ng kanyang ina sa ilalim ng kanyang mga damit. Ang nag-iisang litrato ng kanyang ama na namatay noong bata pa siya. Tatay? Bulong niya sa hangin. Ang tanong ay puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tinutulak papalayo ang kahihiyan at pagdududa. Tumayo siya. Ang mga luha ay pinunasan.
ang kanyang misyon ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kalawangin na susi na natagpuan niya sa folder ng Project Alitaptap. May dahilan kung bakit ito itinago. May dahilan kung bakit itinago rin ni Dalisay ang litratong iyon. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng archives. Sinubukan niya ang susi sa mga lumang filing cabinet, sa mga baul na puno ng mga lumang resibo, ngunit wala. Halos 1 oras siyang naghahanap hanggang sa mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isang malaking steel cabinet na nakatayo sa pinakasulok ng silid. Ito ay mas luma kaysa sa iba. At sa likod nito, may isang bahagi ng pader na tila may ibang kulay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang mabigat na cabinet. Dahan-dahan, ito ay gumalaw, nag-iwan ng mga gasgas sa sahig. At doon sa likod nito, nakita niya ang isang maliit at halos hindi mapansing pinto ng isang safety deposit box na nakabaon sa pader na semento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi sa susian. Eksakto, pinihit niya ito. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Binuksan niya ang pinto. Sa loob, may isang bagay lamang. Isang makapal at lumang leather-bound journal. Dala ang journal, bumalik siya sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid at maingat itong binuksan. Ang unang pahina ay may pangalan na nakasulat sa magandang kaligrapiya. Elias D. Makulangan, ang kanyang ama. Sinimulan niyang basahin. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa at pangarap. Isinalaysay nito ang kanyang malalim na pagkakaibigan kay Lakan Matias, kung paano sila nagsimula sa isang maliit na opisina na may iisang pangarap, ang bumuo ng isang bagay na mananatili, isang pamana para sa hinaharap. Ang kanyang ama ang utak sa likod ng mga ideya. Si Lakan ang may kakayahang gawin itong katotohanan. Ngunit habang lumilipat siya sa mga susunod na pahina, nagbago ang tono. Pumasok sa kwento si Horatio Reyes, ang ama ni Dalisay. Inilarawan ng kanyang ama kung paano unti-unting nilason ni Horatio ang isip ni Lakan, kung paano nito siniraan ang kanyang pangalan, at kung paano unti-unti ang kanyang mga ideya ay ninakaw at pinalabas na pag-aari ng iba. Ang huling mga pahina ay puno ng sakit. Isinulat ng kanyang ama ang tungkol sa isang malaking pagtatalo, isang pagbabanta sa kanyang pamilya, at ang masakit na desisyon na umalis na lang para protektahan ang kanyang asawa at ang kanyang bagong silang na anak, si Liwayway. Nang matapos ni Liwayway basahin ang huling salita, ang kanyang mga luha ay muling tumulo. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng kalungkutan para sa isang amang hindi niya lubusang nakilala at mga luha ng nag-aapoy na galit para sa inustisyang ginawa sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lamang para kay Tito Lakan. Ito ay para sa kanyang ama, para sa kanyang ninakaw na pamana. Nang isasara na sana niya ang journal, napansin ng kanyang mga daliri ang isang gaspang sa loob ng huling takip. Tiningnan niya itong maigi. May mga salitang nakasulat doon, gamit ang isang tinta na halos naglaho na makikita lamang kung tatamaan ng tamang anggulo ng ilaw. Binasa niya ito ng pabulong. Ang tunay na pamana ay wala sa papel, nasa dugo. Hanapin mo ang kontratang hindi nila masisira. Hawak ni Liwayway ang talaarawan ng kanyang ama na parang isang bagay na banal. Ito ang kaluluwa ng kanyang ama na isinalin sa mga salita, isang testamento ng ninakaw na pangarap. Ngunit alam niyang sa mata ng Board of Directors, ito ay isang kwento lamang, isang sentimental na bagay na walang bigat sa mundo ng negosyo. Kailangan niya ng isang taong makapagpapatunay sa mga nakasulat dito. Isang taong naroon. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip, Manuel Velasco, ang miyembro ng board na nagpanukala ng vote of no confidence. Hindi siya isang kaibigan,
ngunit hindi rin siya bulag na tagasunod ni Dalisay. Sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang tunay na pagmamalasakit sa kumpanya, hindi sa kapangyarihan. Isang mapanganib na sugal, ngunit ito lang ang barahan na meron siya. Kinabukasan, nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Ginoong Velasco, humihiling ng isang pribadong pag-uusap sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Sa loob ng simbahan ng Quiapo, nagkita sila sa isang tahimik na sulok malapit sa mga nagtitirik ng kandila. Ang amoy ng natutunaw na pagkit at insenso ay bumabalot sa kanila. Tumingin si Ginoong Velasco sa paligid, halatang hindi komportable. Bakit dito, Hija? At bakit ako ang pinili mong kausapin? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Dahil sa tingin ko po, mas mahalaga sa inyo ang kinabukasan ng ang pamana kaysa sa pansariling ambisyon ni Dalisay Reyes. Diretsyong sagot ni Liwayway. May pagtataka sa mga mata ng matanda, ngunit hindi ito umimik. Inilabas ni Liwayway ang journal. At dahil sa tingin ko po ay kilala ninyo ang may-ari nito. Nag-alinlangan si Ginoong Velasco, ngunit kinuha niya ang journal. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkilala, pagkatapos ay ng kalungkutan, at sa huli, ng isang tahimik na galit. Si Elias, bulong nito, hinahaplos ang pangalan sa unang pahina. Matagal ko nang hindi narinig ang pangalang yan. Itinuro ni Liwayway ang isang partikular na pahina. Totoo po ba ito? Ang tungkol sa Project Pulang Araw? Biglang nag-angat ng tingin si Ginoong Velasco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano mo? Iyan ang sikretong tawag namin sa kauna-unahan naming bigong proyekto. Isang minahan sa Palawan. Kami lang tatlo. Ako, si Lacan, at si Elias ang nakakaalam niyan. Tumango ang matanda. Tila ba bumabalik sa isang malayong alaala? Ang iyong ama. Siya ang pinakamatalinong tao na nakilala ko, ngunit masyado siyang mabuti para sa mundong ito. Pagkatapos niyang umalis, hindi na naging pareho si Lacan. Lagi niyang sinasabi na may malaki siyang pagkukulang. Ngayon, naiintindihan ko na. Isinara ni Ginoong Velasco ang journal at ibinalik ito kay Liwayway. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno na ng bagong desisyon. Ano ang kailangan mo sa akin? Bumalik si Liwayway sa kanyang opisina. Ang puso niya ay mas magaan kaysa dati. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang kakampi. Pagpasok niya sa kanyang silid, may napansin siyang isang ordinaryong brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan, walang anumang marka. Nagtaka siya. Ang kanyang sekretarya ay mahigpit na pinagbilinan na huwag magpapapasok ng kahit ano nang hindi niya alam. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang piraso ng papel na naglalaman ng detalyadong itineraryo ni Dalisay para sa susunod na linggo. Hindi ang opisyal na schedule, kundi ang kanyang mga pribadong pulong, mga pangalan ng mga taong kakausapin niya sa labas ng opisina, mga lugar at oras. Ito ay isang gintong minahan ng impormasyon. Sino ang nagpadala nito? Isang mukha ang pumasok sa kanyang isip. Si Lina, ang matanda at tahimik na executive assistant na nagsilbi kay Lacan Matias sa loob ng 3 taon. Lagi itong nasa isang sulok, hindi nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay laging mapagmasid. Isang anino na nakikita ang lahat, 2 kakampi sa isang araw, isang makapangyarihang boses sa loob ng board, at isang pares ng mga mata at tainga sa labas ng pinto ni Dalisay. Nagsimulang magplano si Liwayway kasama si Ginoong Velasco. Gamit ang schedule na bigay ni Lina, sinimulan nilang pagtagpi-tagpiin ang mga galaw ni Dalisay. Gabi na nang matapos sila. Habang nag-iisa sa kanyang opisina, naramdaman ni Liwayway ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Mahirap ang laban, ngunit hindi na imposible. Biglang nag-vibrate ang isang maliit na burner phone na binili niya para sa mga lihim na usapan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 3 salita lang ang nakasulat.
Mag-ingat. Alam niya, ang maliit na kislap ng pag-asa ay biglang pinatay ng isang napakalamig na takot. Alam ni Dalisay. Alam niyang may ginagawa siya. Ang ngiti sa labi ni Dalisay ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Mula sa kanyang opisina, pinapanood niya ang mundo na kanyang binuo, isang imperyo na dapat ay sa kanya. At hindi niya hahayaang sirain ito ng isang sentimental na daga na nagtatago sa basement. Alam niya. Oo, alam niya. Ang bawat galaw ni Liwayway, bawat bulong, bawat lihim na pakikipagpulong kay Velasco, lahat ay nakakarating sa kanya. Akala ba ng matandang si Lina ay hindi niya alam ang dobleng laro nito? Si Lina ang anino ni Lacan at ngayon gusto nitong maging anino ng isang impostor. Nakakatawa. Sa gusaling ito, si Dalisay ang Diyos. Walang anino na makakapagtago sa kanyang liwanag. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang kuting ay nagsisimula nang maglabas ng mga kuko. Ang paghahanap nito sa archives, ang pakikipag-usap nito kay Velasco. Nagiging mapanganib na ito. Panahon na para tapusin ang laro. Hindi na sapat ang pagpapahiya. Kailangan na niya itong durugin sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Tinawag niya si Adrian, ang pinuno ng IT department, isang bata at ambisyosong lalaki na mas malaki pa ang utang na loob sa kanya kaysa sa sweldo nito. Adrian, sabi ni Dalisay habang ipinapatong ang isang mamahaling bote ng whiskey sa mesa ng lalaki. May isang maliit na pabor akong hihingin sa iyo. Ipinaliwanag ni Dalisay ang kanyang plano. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki sa takot. Ngunit nang makita nito ang malamig at walang emosyong titig ni Dalisay at ang pangako ng isang mas mataas na posisyon, dahan-dahan itong tumango. Gawin mong malinis, utos ni Dalisay. Walang bakas. Kinabukasan, isang email ang ipinadala mula sa Finance Department sa opisina ng chairwoman. Isang routine request para sa approval ng isang maliit na disbursement, isang donasyon sa isang charity na madalas suportahan ng ang pamana. Isang bagay na hindi pag-iisipan ni Liwayway. Gamit ang isang sopistikadong software, nang i-click ni Liwayway ang approve sa kanyang computer, ang digital signature niya ay hindi lamang napunta sa donasyon. Ito rin ay na-redirect at na-attach sa isang hiwalay na transaksyon, isang money transfer na nagkakahalaga ng 2 milyon papunta sa isang personal na bank account na maingat na itinayo ni Adrian para magmukhang pag-aari ni Liwayway. Ang bitag ay handa na. 2 araw ang pinalipas ni Dalisay. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng isang ordinaryong umaga, aksidente niyang natuklasan ang isang irregularity sa mga account ng kumpanya habang sinusuri ang mga ulat. Agad siyang nagpatawag ng isang agarang at confidential na pulong ng audit committee. Si Liwayway, bilang chairwoman, ay kinailangang dumalo. Pumasok si Liwayway sa silid. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Walang nakakaalam kung tungkol saan ang pulong maliban kay Dalisay at sa kanyang mga tauhan. Salamat sa inyong mabilis na pagdalo, simula ni Dalisay. Ang boses niya ay seryoso at puno ng pag-aalala. May natuklasan kaming isang nakakabahalang transaksyon, isang withdrawal mula sa isa sa ating mga corporate fund na nagkakahalaga ng 2 milyon na napunta sa isang personal at hindi autorisadong account. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Si Ginoong Velasco ay tumingin kay Liwayway. May pag-aalinlangan. Ipinakita ni Adrian, ang IT head, ang isang serye ng mga dokumento sa malaking screen. Ang bank transfer, ang pangalan sa account, ang digital trail, at ang huli at pinakamatibay na ebidensya, ang digital signature ng nag-aproba ng transaction. Ang pangalan ni Liwayway di makulangan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Hindi totoo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig.
Hindi ko yan ginawa. Ngunit narito ang pirma mo, Madam Chairwoman. Sabi ni Dalisay, ang tono niya ay parang isang huwes na naghahatol. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano napunta ang pera ng kumpanya sa isang bank account na nakapangalan sa iyo gamit ang iyong sariling digital na pirma? Hindi ko alam. Ito ay isang patibong. Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong kay Ginoong Velasco. Sinubukang magsalita ni Ginoong Velasco. Dalisay, kailangan nating imbestigahan ito ng maigi. Hindi natin maaaring husgahan si Binibining di makulangan ng walang sapat na. Ang ebidensya ay nasa harap na natin, Manuel. Putol ni Dalisay. Ang digital signature ay hindi maipagkakaila. Ito ay pandarambong isang krimen. Binalingan niya ang buong komite. Ang tiwala ang pundasyon ng kumpanyang ito at ang tiwalang yon ay nasira na. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay muling bumabalot kay Liwayway na ngayon ay nakayuko, talunan at walang kalaban-laban. Ang kanyang mga kakampi ay walang magawa sa harap ng isang perpektong itinayong bitag. Dahil sa bigat ng sitwasyong ito, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang isang hatol. Iminumungkahi ko sa board na agarang suspindihin si Binibining di makulangan sa kanyang posisyon bilang chairwoman habang nagpapatuloy ang isang buong investigasyon. Tumingin siya sa bawat miyembro ng komite, ang kanyang mga mata ay naguutos. Ang botohan ay gaganapin bukas ng umaga para sa kapakanan ng angpamana. Ang opisina ng chairwoman ay hindi na isang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isang kulungan na may mga dingding na salamin. Nakaupo si Liwayway sa dilim. Hindi binuksan ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumikinang na syudad sa ibaba. Isang mundong umiikot na tila walang pakialam sa kanyang pagbagsak. Tapos na. Ito ang salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tapos na ang lahat. Ang bitag ni Dalisay ay perpekto. Walang butas, walang paraan para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang ebidensya ay solido at direktang nakaturo sa kanya. Bukas ng umaga, sa botohan, siya ay mapapatalsik. Matatalo siya at ang pamana ng kanyang ama at tiyuhin ay mapupunta sa kamay ng taong sumira sa kanila. Tinawagan niya si Ginoong Velasco kanina. Ang boses ng matanda ay puno ng pagkabigo. Wala akong magawa, Ahijah, sabi nito. Nakatali ang mga kamay ko, ang ebidensya. Masyadong malakas. Sinubukan kong kausapin ang iba, ngunit natatakot sila. Natalo na tayo sa labang ito. Kahit si Lina ay hindi na niya makontak. Ang katahimikan mula sa kanyang mga kakampi ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw ng akusasyon. Mag-isa na lang ulit siya. Tulad noong araw na niloko siya ni Basilio. Tulad noong araw na pumirma siya sa kasunduang yon. Tadhana niya yata talaga ang laging maiwan at matalo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga gabing walang tulog sa archives, ang tapang na kanyang inipon, lahat ay nawalang saysay. Para siyang isang batang nagtayo ng kastilyong buhangin na sa isang iglap ay tinangay ng isang malaking alon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng mga gusali ay parang mga bituin na hindi niya kayang abutin. Naalala niya ang simpleng buhay niya noon, ang tahimik na trabaho, ang maliit na apartment. Marahil iyon talaga ang mundong para sa kanya. Marahil ay tama si Basilio at marahil ay tama si Dalisay. Hindi siya para dito. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang luma at makapal na journal ng kanyang ama. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang huling piraso ng katotohanan sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Niyakap niya ito nang mahigpit na parang ito ang kanyang ama na nagbibigay sa kanya ng huling yakap. Iiyak na sana siya muli, ngunit tila naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang blangko at malamig na kawalan ng pag-asa. Binuklat niya ang journal sa huling pagkakataon. Nais na lamang basahin muli ang mga salita ng kanyang ama bago niya tanggapin ang kanyang pagkatalo.
Hinaplos niya ang bawat pahina, ang bawat salita. Ito ay isang kwento ng pag-asa na nauwi sa trahedya, tulad ng kwento niya. Nang isasara na sana niya ito para itago na magpakailanman, ang kanyang mga daliri ay muling sumayad sa magaspang na bahagi sa loob ng takip sa likuran. Ang mga salitang halos hindi na makita. Ang tunay na pamana ay wala sa papel, nasa dugo. Hanapin mo ang kontratang hindi nila masisira. Napahinto siya. Ang kontratang hindi nila masisira. Paulit-ulit niyang binulong. Anong ibig sabihin nito? Isang kontrata? Lahat ng kontrata ay nasa papel. Lahat ay maaring sirain, itago, o palsipikahin. Tinitigan niyang muli ang mga salita. Sinusubukang unawain ang nakatagong kahulugan. Nasa dugo. Hindi masisira. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang napakaliit na ideya, isang malayong posibilidad. Ngunit sa puntong ito, kahit ang pinakamaliit na sinag ng liwanag ay mas mabuti kaysa sa ganap na kadiliman. Paano kung ang kontrata ay hindi nasa archives ng kumpanya? Paano kung ito ay nasa isang lugar na mas ligtas, isang lugar na hindi kayang galawin ng mga reyes? Muli niyang binasa ang buong journal, ngunit wala ng ibang clue. Babalik na sana siya sa kawalan ng pag-asa nang mapansin niya ang isang bagay na hindi niya pinansin noon. Sa pinakasulok ng takip, sa ilalim ng mga salitang nakatago, may isang serye ng mga numero na isinulat gamit ang mas maliliit na letra, DBSDB 987. Paulit-ulit niyang binasa ang mga letra at numero. DBSDB 1987. Ano ito? Isang code, isang address, Diwa Bank? Hindi. Baka depository box? Posible. Ngunit anong bangko? At pagkatapos, bigla niyang naalala ang pangalan ng law firm na tumawag sa kanya. Hiraya and Diwa Law Group. Ang pangalan ng bangko kung saan nakadeposito ang tseke na ibinigay sa kanya ni Basilio. Ang Diwa Commercial Bank. Isang kilalang bangko na pinagkakatiwalaan ng mga mayayaman dahil sa kanilang seguridad. Diwa Bank. Safety Deposit Box. 1987. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang blangkong pakiramdam ay napalitan ng isang nag-aalab na kaba. Ito na ba yon? Ang huling susi? Tumingin siya sa orasan sa dingding. 10:00 na ng gabi. Ang bangko ay sarado na at ang botohan ay magsisimula sa loob lamang ng ilang oras. Wala na siyang panahon. Ito ay isang karera laban sa oras. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, isang tunay na pag-asa ang sumilay. Maliit, nanginginig, ngunit naroon. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang ito magsisimula. 9:00 ng umaga. Ang hangin sa boardroom ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Lahat ng miyembro ng board ay naroroon. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang bato. Sa gitna ng lahat, si Dalisay Reyes ay nakatayo sa unahan. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagiging matuwid. Siya ang tagapagligtas ng kumpanya, ang tagapag-alis ng isang kanser. Wala pa si Liwayway. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Marahil ay sumuko na ito. Marahil ay wala na itong mukhang ihaharap. Mas mabuti, mas madali. Gaya ng ating napag-usapan kahapon, panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nahaharap tayo sa isang malubhang krisis, isang paglabag sa tiwala na nasa pinakapuso ng ating kumpanya. Hindi natin maaring hayaan na ang isang individual, kahit sino pa man siya, ay sirain ang ligasyang pinaghirapan ng mga nauna sa atin. Naglakad siya ng dahan-dahan sa harap ng mesa. Ang bawat hakbang ay may bigat. Kaya naman, hinihiling ko sa inyo na gawin ang tama. Iboto ang pagsuspinde kay Binibining Di Makulangan bilang chairwoman upang bigyang daan ang isang malinis at walang kinikilingang imbestigasyon. Huminto siya at tumingin sa bawat isa sa kanila. Panahon na para protektahan ang pamana sa mga taong hindi karapat-dapat dito.
Itinaas na sana ng acting secretary ang kanyang kamay upang simulan ang botohan ng biglang bumukas nang malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Liwayway. Hindi siya ang babaeng kaawa-awa at takot na nakita nila kahapon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na business suit na hiniram niya kay Attorney Palma. Ngunit ang tindig niya ay tuwid at puno ng awtoridad. Sa kanyang tabi ay si Attorney Palma mismo. Dala ang isang leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay nag-aalab na parang dalawang baga. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang nangiti ni Dalisay ay bahagyang kumupas, napalitan ng inis. Binibining di makulangan. Sabi ni Dalisay, ang boses ay may halong sarkasmo. Mabuti naman at nakarating ka. Akala namin ay hindi mo na kami sisiputin para sa iyong paghuhukom. Hindi pinansin ni Liwayway ang kanyang sinabi. Naglakad siya ng diretso patungo sa bakanting upuan sa tabi ni Ginoong Velasco, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pag-asa at pagtataka. Hindi ako naparito para pag-usapan ang mga pekeng akusasyon ninyo. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas, sapat na para marinig ng lahat. Naparito ako para pag-usapan ang tunay na pamana. Binuksan ni Attorney Palma ang briefcase nito at inilabas ang isang luma at naninilaw na dokumento. Maingat niya itong inilatag sa gitna ng mesa. Ano yan? Tanong ng isa sa mga board member. Tumingin si Liwayway ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Ito, sabi niya habang itinuturo ang papel, ay ang orihinal na kontrata ng pagkakatatag ng Ang Pamana Holdings, na noon ay tinatawag na Matias D. Makulangan Ventures. Isang nakabibinging katahimikan. Ang pangalang D. Makulangan ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang aking ama, si Elias D. Makulangan, ay hindi lamang isang kasosyo. Gaya ng gusto mong palabasin, Ginoong Reyes. Siya ang co-founder, ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kalokohan! Sigaw ni Dalisay, ang kanyang kalmadong maskara ay nagsisimula ng magkalamat. Ang dokumentong yan ay peke. Talaga ba? Tanong ni Attorney Palma habang itinuturo ang mga selyo at pirma sa ilalim ng dokumento. Ito ay may notaryo, pirmado ng 2 saksi, isa na rito ay ang ama ni Ginoong Velasco at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong taong 1987. Ang dokumentong ito ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay bakal. Ipinagpatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay lalong lumalakas. Ayon sa kontratang ito, ang pagmamay-ari ng kumpanya ay hinating pantay. 50% para kay Lakan Matias at 50% para sa aking ama, si Elias D. Makulangan. Bumaling siya sa buong board. Ang 50% iyon ay hindi kailanman na ibenta, hindi kailanman na ilipat. At dahil ako ang nag-iisang legal na tagapagmana ni Elias D. Makulangan, ang 50% pagmamay-ari na yon ay sa akin. Ang epekto ng kanyang mga salita ay parang isang pagsabog ng bomba. Ang mga miyembro ng board ay natigilan. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa pagkagulat. Si Liwayway ay hindi lamang isang itinalagang chairwoman na may isang taong termino. Siya ang pinakamalaking shareholder. Siya ang may-ari ng kalahati ng kumpanya. Ang mukha ni Dalisay ay namutla, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Inilalantad ang Dalisay na takot at galit sa ilalim nito. Tinitigan niya ang kontrata. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Tila ba nakakita ng multo. Nakita niya ang pirma ni Lakan. Nakita niya ang pirma ng isang taong akala niya ay matagal nang nabura sa kasaysayan. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Tumayo si Liwayway mula sa kanyang upuan. Sa pagkakataong ito, siya ang tumingin sa lahat mula sa itaas. Ang kanyang anino ang bumabalot ngayon kay Dalisay Reyes. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay malamig.
at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pulong na ito ay tapos na, Ginoong Reyes, sabi niya. Ngunit ang pag-uusap natin ay ngayon palang magsisimula. Ang boardroom na dating naging entablado ng kanyang kahihiyan ay ngayon naging kanyang kaharian. Ang katahimikan pagkatapos ng kanyang revelasyon ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Ang mga miyembro ng board na dati humuhusga sa kanya ay ngayon nakatingin sa kanya nang may pinaghalong takot at paghanga. Ang balanse ng kapangyarihan ay hindi lang nagbago. Ito ay tuluyang gumuho at muling nabuo sa kanyang paanan. Attorney Palma, sabi ni Liwayway, ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang pinuno. I-verify ninyo ang dokumento sa lahat ng gustong tumingin. Isa-isang lumapit ang mga miyembro. Bawat isa'y sinusuri ang luma, ngunit hindi mapagkakailangang kontrata. Si Dalisay ay nanatiling nakatayo, paralisado, na tila ba ang lahat ng lakas ay hinigop mula sa kanyang katawan. Bilang majority shareholder ng Ang Pamana Holdings, ipinagpatuloy ni Liwayway, ang una kong motion ay ang pag-alis ng lahat ng peking akusasyon laban sa akin. Tumingin siya kay Dalisay, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. At ang pangalawa ay ang agarang pagpapatalsik kay Ginoong Dalisay Reyes bilang CEO at miyembro ng Board of Directors habang hinihiling ang isang buong investigasyon sa lahat ng kanyang naging transaksyon. Kasama na ang mga transaksyon ng kanyang yumaong ama, si Horacio Reyes. Walang tumutol, walang nangahas. Ang botohan ay mabilis at nagkakaisa. Tapos na ang paghahari ng mga Reyes. Sa mga sumunod na araw, isang malawakang paglilinis ang naganap sa Ang Pamana. Isang independent auditing firm ang kinuha ni Liwayway. Ang mga file na dating nakatago ay muling binuksan. Ang mga kahon mula sa archives na kanyang pinag-aralan ay naging mga pangunahing ebidensya. Lumabas ang katotohanan, hindi bilang isang patak, kundi bilang isang baha. Ang Project Kalitap-tap ay napatunayang isang malaking scam, isang paraan para ilipat ang milyon-milyong pondo ng kumpanya patungo sa mga pribadong account ng mga Reyes sa loob ng maraming taon. Ang mga testamento ng mga dating empleyado ay lumitaw, nagpapatunay sa mga paninira at pagbabanta na ginawa ni Horacio Reyes sa ama ni Liwayway. Ang pinakamasaklap na natuklasan ay may kinalaman sa pagkamatay ni Lacan Matias. Bagamat opisyal na idineklarang atake sa puso, natagpuan ng mga investigador ang mga email na nagpapakitang si Dalisay ay may kausap na isang doktor tungkol sa pagpapalit ng gamot sa puso ni Lacan na nagresulta sa paghina nito. Hindi ito direktang pagpatay, ngunit isang kalkuladong pagpapabilis sa hindi maiiwasan. Isang kasamaang ginawa ng may malamig na dugo. Isang hapon, habang si Liwayway ay nasa kanyang opisina, pinag-aaralan ang mga report, narinig niya ang isang komosyon sa labas. 2 unipormadong pulis ang pumasok kasama ang hepe ng security. Dumiretso sila sa opisina ni Dalisay. Mula sa kanyang salaming pader, pinanood ni Liwayway ang lahat. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Dalisay, ang pagpupumiglas, at sa huli, ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nakita niya ng pusasan ng mga kamay nito at ilabas mula sa opisinang dati nitong itinuring na trono. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Dalisay, wala nang pagmamataas. Tanging purong pagkamuhi na lamang ang natira. Hindi nakaramdam ng saya si Liwayway. Hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kapanatagan. Isang bigat na sa wakas ay naalis sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dinalaw niya ang puntod ng kanyang ama at ng kanyang tito Lacan na magkatabi sa isang tahimik na sementeryo. Naglagay siya ng 2 puting bulaklak sa bawat isa. Tay, Tito Lacan, bulong niya sa hangin. Natupad na po ang hustisya. Ang pamana ninyo ay ligtas na. Pag-uwi niya sa kanyang apartment,
Ang parehong maliit na apartment na dati niyang tinirhan, isang sulat ang naghihintay sa kanya. Galing ito kay Basilio. Puno ito ng mga pagsisisi, mga paghingi ng tawad, at isang desperadong pakiusap na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Binasa ito ni Liwayway ng walang emosyon. Pagkatapos, marahan niyang pinunit ang sulat at itinapon sa basurahan. Ang lalaking iyon, ang sakit na idinulot nito, ay bahagi na ng isang buhay na hindi na sa kanya. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, hawak ang isang tasa ng tsaa, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa lead investigator. Ma'am, may isang detalye po kaming nakita tungkol sa doktor na kausap ni Reyes. Mukhang may mas malaki pang isda sa likod niya. Hindi pa po tapos ang lahat. Napabuntong hininga si Liwayway. Ang paglilinis ay hindi pa pala tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Handa na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang boardroom na dating isang lugar ng takot para kay Liwayway ay ngayon naging kanyang entablado. Nakaupo siya sa pinakaulo ng mesa, ang upuang dating inookupan ni Dalisay Reyes. Hindi dahil sa obligasyon kundi dahil ito ang karapat-dapat niyang kalagyan. Ang proposal para sa expansion sa Timog Silangang Asya ay aprobado. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad na iginagalang ng lahat sa silid. Ginoong Velasco, kayo na po ang bahala sa initial stages. Ang finance team, ihanda ninyo ang budget projection. Gusto kong makita ang mga numero sa Biyernes. Walang pag-aalinlangan, walang pagtutol. Tanging mga tango lamang ng pagsang-ayon at paggalang. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mukha na dati puno ng pagdududa ay ngayon nagpapakita ng tiwala sa kanyang pamumuno. Hindi lang bumalik sa dati ang stock price ng Ang Pamana. Ito ay umangat pa sa pinakamataas nitong antas sa kasaysayan. Ipinakita niya sa kanila na ang integridad at talino ay mas makapangyarihan kaysa sa panlilinlang at kasakiman. Pagkatapos ng pulong, dumiretso siya sa isang hiwalay na opisina sa parehong palapag. Ito ay mas maliit, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang silid sa buong gusali. Ito ang punong tanggapan ng Matias D. Maculangan Foundation. Sa loob, naghihintay ang isang grupo ng mga kabataang scholar, mga benepisyaryo ng foundation na kanyang itinatag. Ito ang kanyang tunay na pamana. Isang pundasyon na tumutulong sa mga matatalino, ngunit kapuspalad na mag-aaral na makamit ang kanilang mga pangarap. Isang bagay na alam niyang ipagmamalaki ng kanyang ama at nilakan Matias. Ngumiti siya sa kanila, isang tunay at mainit na ngiti. Huwag kayong matakot mangarap ng mataas, sabi niya sa mga ito. Dahil ang bawat pangarap, gaano man kaliit, ay may karapatang mabuhay. Pababa na siya sa lobby, handa nang umuwi, nang mapansin niya ang pagbabago sa paligid. Dati, ang bawat hakbang niya rito ay sinasalubong ng mga pilit na ngiti at mga mapanuring bulungan. Ngayon, ang mga empleyado, mula sa janitor hanggang sa mga executive, ay bumabati sa kanya nang may ngiti sa mga mata. Isang pagbati na may kasamang tunay na paggalang. Magandang gabi po, Ma'am Liwayway. Bati ng gwardya sa pinto. Ang parehong gwardya na sumalubong sa kanya nang may pagdududa noong unang araw niya. Magandang gabi rin sa iyo, Robert, sagot niya. Tinatawag ito sa pangalan. Tumayo siya sa gitna ng malawak na lobby. Ang matataas na pader na salamin ay sumasalamin sa mga ilaw ng gabi. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang babaeng may mga matang puno ng takot. Wala na ang archivist na yumuyuko sa bawat pagsubok. Wala na ang biktimang pumipirma sa isang kasunduan ng pagkatalo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babae, isang chairwoman, isang leader, isang tagapagtanggol ng pamana. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit ng nakaraan, kundi ng kapayapaan ng kasalukuyan at ng pag-asa para sa hinaharap. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sarili, hindi sa limpak-limpak na yaman o
o sa isang makapangyarihang titulo, kundi sa pagbangon mula sa kanyang pagkadapa at sa pag-alam na ang kanyang tunay na halaga ay hindi kailanman kayang tanggalin ng kahit sino. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na siya. Ano man ang dalhin ng bukas, kahit pa ang mga mas malalaking isda na nabanggit ng investigador, alam niyang kayanan niyang harapin. Humarap siya sa malaking salaming bintana na tanaw ang buong syudad. Sa malayong silangan, sa likod ng mga natutulog na gusali, may isang bahagyang guhit ng liwanag na nagsisimula ng gumising. Ang bukang liwayway, isang bagong simula, isang bagong liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa dignidad na hindi kayang nakawin at sa talinong handang lumaban para sa katotohanan. Ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang bumangon ng mas matatag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Liwayway at anong uri ng kwento ang nais ninyong marinig mula sa akin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.